Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ika-2 taon ng pamamahala ni Haring Dario noong ika-21 ng ika-7 buwan ng taon ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo, "Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel na gobernador ng Juda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita ng kagandahan ng templong ito noong una? At ano ang hitsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan ko kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man, at sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. At ngayon, partikular sa ating ebanghelyo, pilit pinapasagot sa atin ang kung ano ba ang pagkilala natin kay Jesus. Kasi mahalaga ito sa ating pagsunod sa Kanya. At kung nais natin talagang mahalin at ibuhos ang ating sarili sa ating Panginoon, mahalaga na kilala natin siya. So ang ating ebanghelyo ngayon ay inilalad ang sagot sa katanungan, sino ba talaga si Jesus? Ano siyang klaseng tagapagligtas? Ano ang tunay niyang misyon? Alam niyo, maging si Juan Bautista ay nagtanong din, talaga ba na ikaw ang hinihintay naming darating o may inaasahan pa kaming iba? Para sa mga Pariseo, si Jesus ay di nga papasa man lamang kahit sa maging propeta dahil nakikihalubilo siya sa maling grupo ng mga tao, sa mga makasalanan. Pero para sa babaeng inakusahan ng pakikiapid, natatandaan niyo ito sa ibang bahagi ng ebanghelyo,
Si Jesus ay personal na pakikipagtagpo, no, sa pagpapatawad at habag ng Diyos. Iba yung kanyang pananaw. Siya'y bukal ng kagalakan. Nagtanong si Jesus sa kanyang mga apostol, "Sino ako para sa inyo?" At sumagot si Pedro. Sabi niya, "Ikaw ang Kristo." Tumpak. Ngayon, bakit nagbilin ng maigpit si Jesus sa kanyang mga disipulo na huwag ito sasabihin kanino man? Dahil sa pagkakataon na yun, ito lang ay kumbaga isang piraso ng impormasyon na pwedeng gamitin sa masama o baluktutin ng iba na may makasariling motibo. Gagamitin ito para siraan din si Jesus o sirain ang kanyang misyon. Kung tutusin, maging si Pedro ay di din nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang sinabi. Ang paghahayag na ito ay dapat ingatan. Sa pagkakataon na iyon, bawat tao ay pwedeng magbigay ng kanya-kanyang interpretasyon sa pagdating ng Kristo na bagong yugto ng kasaysayan ayon sa kanyang inaasahan at gustong mangyari. Ang tanggapin si Jesus na tagapagligtas bilang Kristo ay nangangahulugang pagsunod sa Kanya. Kapag sunod ka kay Jesus, kailangan mo magpakumbaba at limutin ang sarili mong kagustuhan. Limutin ang sarili. Ang paglimot sa sarili ay mahalagang aspeto ng pagyakap sa pamamaraan ni Kristo. Malinaw sa pahayag ni Jesus na hindi siya tagapagligtas na nagtatamasa ng makamundong tagumpay. Kinakailangan niya maghirap bago matamo ang kaluwalhatian na hindi makamundo. Ang kaluwalhatian ng muling pagkabuhay, patungo sa langit. Para kay San Lucas, ang krus ay di mahihiwalay sa misyon. Ang krus mismo ang daan patungo sa katuparan ng misyon ni Jesus. May hamon sa atin na tanggapin ang ating misyon, kasama ang kabiguan at kakulangan ng ginawa, araw-araw at sumunod sa Kanya. Ang yakapin ang krus ay di isang bagay na pambihira o natatanging gawain natin. Ito'y nasa pang-araw-araw nating gawain at kasama sa pagtawid mula sa nakasanayang buhay patungo sa bagong buhay kay Kristo. Ang pagdating ng Mesiyas sa ating buhay ay hindi karagdagan lamang o mag-a-adjust tayo ng kaunti sa dati nating buhay. Hindi ito pagpapatuloy sa dati nating nakagawian na dagdag lamang si Jesus na parang pang-ibabaw na ice cream, di ba, sa halo-halo. Hindi ganon. Kinakailangan ang pagtawid patungo sa buhay na gusto para sa atin ng Diyos. Ang bagong buhay na dulot ng ating bautismo na tinanggap. Kaya tumatawid tayo mula sa natural na buhay patungo sa sobrenatural na buhay, divine life. Ang pagtawid ay may kasamang pangungulila, pagtatakwil, hahamakin ng iba, itaya ang sariling buhay, maaring ang kamatayan. Hindi natin pwedeng gawin ang Kristyanismo, kumbaga sa kape decaffeinated lamang, bagay na wala man lamang tama, walang dating, bagay na nagpapainit ng ating puso lamang, pero walang hamon. Hindi ganito, no? Ang ganitong Kristyanismo ay matamlay, walang kwenta, o wala itong patutunguhan. Papunta ito o pabalik lamang sa dating nakagawian. Para ka lang nagpunta sa doktor para bumuti, pero inaasahan natin na papayagan pa rin tayo gawin at kainin ang gusto natin. Baliwala din yon. Ang pagturing natin kay Jesus bilang Kristo ay pagtanggap sa kanyang kalooban sa lahat ng oras. Radikal.
nabubuhay ayon sa panahon at oras ng Panginoon. Hindi sa oras at panahon natin kung kailan natin gusto. Hindi ganon. Dumating ang Mesiyas upang dalhin tayo kasama niya sa piling ng kanyang Ama. Palayo sa makasarili nating nakasanayan o nakagawian. Maraming salamat po sa inyong lahat at ngayon tayo'y muling mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Panginoon, at muli kinakausap mo kami. Diyos na habag at awa, ihayag mo sa amin ang tunay na pagkakakilanlan sa iyong anak na si Jesucristo bilang aming tagapagligtas. Unti-unti mo baguhin ang aming puso na makasarili, na ayaw magdusa, alipin ng karangyaan. Matutuhan nawa naming tanggapin at yakapin ang krus araw-araw. Kasama ni San Pedro, pinapahayag namin ang aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari, kasama mo magpa sa walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.